So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung 4 na REITs dahil kompleto na sila na nag-declare ng dividend for Q1 2026. So, kung titingnan natin yung aking portfolio, meron akong A-REIT, meron akong M-REIT, meron din akong RCR. So, yung tinutukoy kong 4 na REITs, yun yung pinakamagandang REITs sa Pilipinas. So, ang wala lang ako ay C-REIT. So, kung titingnan natin ngayon sa PSE Edge website, si C-REIT ay nandito na. Nag-declare na siya ng dividend. So, para malaman nyo kung ano yung declaration na yon, kung saan galing yon, so, titingnan nyo yung disclosure. And makikita natin dito yung dividend declaration at i-check natin kung saan ba galing yung dinedeclare nilang dividend. So, dito makikita natin na 0.049 dividend per share. Tapos ito yung titingnan natin. March 31, 2026. Ibig sabihin, yung dividend na to, galing yan sa first quarter ng 2026. So, i-compare natin sa ibang REITs like A-REIT. So, si A-REIT din, nag-declare na ata to ng dividend for Q1 2026. So, check lang natin. Yan, dito, declaration of cash dividend, and tingnan din natin kung Q1 2026 pa. Yan. Di ba nakikita nyo? Quarter 1 2026. So, 0.62 naman siya. Ngayon, kompleto na yan silang 4. Nag-declare na sila ng Q1 2026. So, ang titingnan natin, i-compare natin. Sino ba yung pinakamaganda yung growth ng dividend? So, ang comparison natin, Q1 2025 at Q1 2026. Hindi tayo magko-compare ng Q4 2025 at Q1 2026. So, dapat same period yung kino-compare natin. So, di ba ito yung recent declaration ng A-REIT. So, ngayon, kukunin natin yung 0.62 na yan, lagay natin sa Q1 2026. So, hanapin natin yung same period last year. Ayan. May 26, 2025, that's 0.58. So, yan yung lalagay natin sa Q1 2025. Ngayon, hanapin naman natin si RCR. So, ito si RCR. Declare na din to for Q1. And check na natin yung recent 0.1115 for this year. 0.1115, and for Q1 2025, 0.1047. So, ngayon, si C-REIT naman. So, check natin si C-REIT. So, ganito lang tayo mag-check ng mga data. Dragonfly at PSE Edge, sapat na. So, yan. 0.049. And ang last year, 0.049. So, ilagay din natin yan. 0.049 and 0.049. Si M-REIT naman, ang last nating titingnan, tapos na din to si M-REIT eh. So, yan, nakita nyo, 0.263. And yung last year, 0.2505. So, 0.2505 and 0.263. Ngayon, para malaman natin yung growth, ang formula lang yan is, yan, tama naman to. The current year less the prior year. So, C2 minus B2 divided by the prior year, which is correct tong formula na to. And gawin lang nating percent form. Yan. Tapos, i-drag na lang natin to. So, ayan, makikita natin, based sa growth ng dividend from Q1 to Q2, masasabi natin pinakamaganda yung growth ay kay A-REIT. And, ang susunod ay kay RCR, and pangatlo si M-REIT. So, si C-REIT naman, wala siyang growth ng dividend. So, kung mamimili kayo ng mga REITs na gusto nyong pag-investan, so kung ayaw nyong mag-invest sa 4 na REITs na to, and pipili lang kayo, so
pwede nyong i-check lahat ng history. So makikita nyo naman yan dito. And pwede nyong i-analyze yung growth rate ng mga dividends or mga dividend rates na binibigay ng bawat REITs, no? So lahat ng yan, MREIT, RCR, dito nyo lang i-check sa stocks para malaman nyo kung gaano ba kabilis tumubo yung dividend nila. So wag lang kayong mag-focus sa dividend yield. So oo nga, mataas yung dividend yield niya ngayon. Paano kung hindi tumutubo yung dividend yield? Yung iba mabilis ang growth ng dividend, mas malalamangan kapag walang growth yung stock na pinili mo. So example na lang natin ay C-REIT. So yan, tingnan natin yung C-REIT. Makikita nyo na almost the same lang yung mga dividends niya yan. Since 2022, may growth naman konti, pero yan, since 2023 yung 0.049 niya hanggang 2026 0.049 pa din. Pero yan, isa yan sa titingnan nyo kasi yung tatlong REITs kasi na iba, yung A-REIT, RCR, tsaka M-REIT, may mga asset infusions kasi yon, kaya tumataas yung dividend yield nila. Pero itong C-REIT, may plan naman na ng infusion in the future, kaya maganda pa rin naman i-hold yung stock na to. So ayun lang yung topic natin for today. Thank you for watching.